dati yung mga barkada ko na dinadala ko sa masama. Nakilala ko na kayo eh. Dinadala niyo ko sa bidadaan. Kaya ako, parang pagkagaling sa madilim na palaro ko dati, yun nga sa inyo na namulat sa Diyos. Kung anong bigay diwali sa akin. Na marami kang nagawang baliw. Marami kang nagawang mga sa kapwa ko. Marami din akong kumbaga sa sarili ko, hindi ko rin napatunayan na ano. Basta nagtartado rin ako. Lahat ng galing, kapalutaan doon, nakapisal natin na yung hindi maganda sa kapwa natin, kaya mayroon naman ako. Pero sa ngayon, bawas-bawasan. Hindi alam na doon pa yung galing ko na may pagkasiklad. Pagpagod. Yun lang, pagpagod. Eh, ako naman. Pasensya na, kung meron man akong nasasagasaan na ano, kasi tarang hindi maganda. Siguro, dadalim siguro problema. Lahat man tayo, dadadalang problema, may tinangkulin natin eh. Hindi maiwasan yun. Yun yan, pag-misa-misa, pag-kagaling ginagawa ko, nananalang ako sa babasa ng Bible. Gano'n lang din. Isang music, diala ko sa music. Yun lang ang ginagawa. Pero nakatulong sa akin na pagka man nakagabago ko. Ayoko nang magsalita ng ano. Siyempre, hindi pa rin makaperfect ng tao. Tao pa rin ay nakakapagsalita, hindi ba rin. Panalala ko na sa akin, sa ama, sa taas. Sana, yung maayos na sana aking anak, sa malayo. Nananalang. Nanay ko. Buwan mo ko, nadan mo ito. Buwan ko dati. Nadan ko rin. Sabay-sabay kami. Then nananalang sa baka ako sa sarili ko. Basta maka-ipon. Dito kami nila ng anak ko. Basta anak ko, nanay ko, sapat na pa sa akin basta nagtrabaho ako. Wala ka nagkabihan ng tao. Magmuhay ako ng maayos. Pakin sa akin. Nagpapalagatugahan ka ng nanay ng bata. Ay, kinakaiga. Wala naman ako sa bro. So yun bro, maganda naman yung ano, hinito ka ng Diyos. Hinito ka ng Lord. So yung saraw natin sa langit, yung binibigyan na ito sa atin ng ating Panginoon. So tayo pare-parehas. So kung meron man tao na ginamit, so tinawag tayo pare-parehas sa langit. At yung sarili natin sa langit. At tupusin natin, ano ba talaga yung pinagagawa ko sa atin? Hindi na kailangan tayo natin. So magpatuloy lang tayo, maganda naman yung testimony na. Ituloy-tuloy lang natin. Kaya kapag minsan ayaw kong salita kasi mas mahirap kasi yung tao pag may lumalabas sa bibig, mas ano eh. Pag sa ano, mas marami yung lumalabas sa bibig eh. Yung tao eh. Pag tayo nakasalita hindi maganda sa kapwa natin. Kaya mismo na may namatalis ko na tahimik ko lang kahit sabihin na kasi nilasara ko pastor. So okay lang, problema. Okay lang, problema lang. Pero hindi na ako sasalita, tahimik lang din. Kaysa makapagsalita pa ako na hindi maganda sa kapwa ko. Gano'n ang ginagawa. So okay lang, gano'n ang akin. Kumbaga ayoko rin makapanakit eh. Ayoko rin makapanakit na kumbaga sa salita, ayoko rin makapagsalita na hindi maganda. Di ba na sila mag-isla kayo masama, basta ako sila, hindi pinapakan. Yun ang akin. It's one of the fruit of the Spirit, self-control. Kasi yan sa binibigay na aming Panginoon kapag talagang tunay tayo nakatagpo. Amen. Nakatagpo tayo ng love, self-control, patience. Yan yung mga produkto. Bunga. Yun, bunga. Na lumalabas sa atin. Nagmamanifest kapag tayo ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon. At talaga namang tinawag ng ating Panginoon. Yung mga pagsubok na yan, katulad ng mga pinagdadaanan mo gagawin. Especially kapag nagkakasala tayo. Alam ng Lord yan, na ang tao hindi perfecto. Lahat tayo walang perfecto dito. Isa lang ang perfecto, yung si Jesus Christ. Pero tayo, alam niya hindi tayo perfecto. Kaya nga, ngayon, di ba, we are living by grace ng Panginoon. Na kapag nagkasala tayo, balik lang tayo.
huwag tayong makakalimot na humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero syempre mga kapatid, alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos ay tunay at mapagmahal na Ama at talaga namang maunawain. Pero hindi yun, hindi yun, kumbaga, free pass para paulit-ulit na magkasala na, sige, magkakasala ulit ako, papatawarin naman ako ng ating Panginoon. Hindi ganun. Siyempre, kapag nagkasala tayo, hingi tayo ng tawad. Pero dapat may true repentance. Hindi remorse lang na, halimbawa, maliit na kasinungaling ako. Sige, nakapagsinungaling ako, Lord, sorry po, nakapagsinungaling ako. Then the next day, or some other time, makakapagsinungaling ulit tayo. Paulit-ulit. Ibig sabihin, hindi tayo nag-repent. Ang tunay na Kristiyano, at ang tunay na talagang sumusunod sa ating Panginoon, hindi remorse ang paiyak-iyak ka lang doon, umiyak ka lang, pero hindi ka nagsisi. Dapat merong true repentance. Talagang Panginoon, patawarin mo ako, umiyak ko doon, nagkasala ako sa iyo, ito yung nagawa ko, inaamin ko, nagpapakumbaba ako sa iyo. At yun, hindi mo na uulit. Kasi ang ating Panginoon, nagpapatawad ang ating Panginoon. Doon siya nagpapatawad. Pero syempre, bilang tao, bilang talagang sumusunod sa Panginoon, di ba pag mahal mo yung isang tao, hindi mo siya paulit-ulit na sasaktan. Ganon din tayo sa ating Panginoon. Kung totoo nating mahal at totoo tayo nagmamahal sa ating Panginoon, once na nagkasala tayo at humingi ng kapatawaran, ang sunod ng repentance, hindi na natin uulitin yung kasalanan. Pero syempre, may times, tao tayo, naghihina, especially kapag hindi natin na-feed or hindi natin napupuno, napapakain ng ayos ng ating spirituality. Nanghihina tayo spirituality. Kasi we battle spiritually, hindi naman tayo we battle physically na talagang suntukan, gano'n. We battle spiritually. That's what we call spiritual warfare. Kaya naman mga kapatid, yung pagpe-pray, your praise and worship sa ating Panginoon, solo, tsaka yung ating Bible reading, isa yan sa panangga natin sa kalaban. Pero kapag hindi natin nagagawa yun at nagkaroon tayo ng butas, kapatid, asahan mo manghihina tayo spiritually. At doon tayo aatakihin ng enemy. Kasi doon magkakaroon tayo ng butas eh. Halimbawa ako, hindi ako nakapagbasa ng Bible ngayong araw. Makikita yun as butas ng enemy. At tayo mga kapatid, sumusunod na tayo sa ating Panginoon. Ikaw markado ka na sa enemy, markado ka na sa kalaban na, ito si Brother Olan, sumusunod ko sa Panginoon. Hahanap lang ako ng isang butas dyan, sisirain ko yung araw mo. Pag hindi nakapagbasa ng Biblia si Brother Olan, hindi siya fully equipped ng armor of God. Siyempre, magkakaroon ng chance yung enemy na mag-penetrate sa kanya, sa isip niya o sa anumang gawain, may gagamitin siyang tao. Kaya yun yung kahalagahan ng pagbabad. Kaya minsan may isip mo, bakit ganito? Bakit meron na naman akong pagsubo? Bakit meron na naman akong pinagdadaanan ganito? Bakit si ganito nakakainis? Kasi kapatid, minsan mag-evaluate tayo. Evaluate agad tayo. Nakapag-pray ba ako? Nagkaroon ba ako ng worship time sa ating Panginoon? Nagkaroon ba ako ng devotion time, alone time with the Lord? Nakapagbasa ba ako ng Biblia? Kasi ganun kahalaga yun. Kaya yun yung paulit-ulit na sinasabi ni Brother Olan na yung kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Kasi kagaya ng sabi ni Brother Randy, doon niya nalalaman yung mga hindi niya pa alam natin. Kasi ang Biblia, andun lahat eh. Kasi ano nga siya, sabi ni Brother Olan, gabay siya ng buhay natin. Kaya doon natin nakikita na, yung Biblia hindi lang siya puro salita. Kundi yung salita doon buhay. Hanggang ngayon, minsan pag nagbabasa nga ako ng Biblia, nakaka-amaze na may pinagdadaanan ako. Mababasa ko, ito ko ngayon, andito ko, pero paano nangyaring, ito yung pinagdadaanan ko, pero nababasa ko ngayon sa Biblia. Kasi ganun yung salita ng Panginoon. At nangungusap ang ating Panginoon through His Word. Maraming way kung paano nangungusap ang ating Panginoon. Pero isa yun sa way, through His Word, through Bible reading. Kaya ganun kahalaga yung Bible reading. So, meron to po mag-share. Siguro, sis. Okay ba yan? Para sa akin naman po, minsan, ano po talaga mula nung nag-give daw kay God, madalas na talaga yung karanasan ko, puro pagsubok na lang po. Tapos, lagi lang nare-remind sa isip ko na, sabi ng pastor na turo sa amin,
kapag nanghihina ka, kapag nakaranas ka ng pagsubok, huwag mong hanapin sa mga tao yung sagot. Hanapin mo sa Biblia yung sagot. Amen. Doon magkakaroon ng kasagutan yung lahat ng tanong mo sa sarili mo, sa buhay mo, kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo, doon mo makikita. Tapos, sabi ko, minsan dumating na rin ako sa point na, sabi ko, Lord, bakit ganun? Sabi ko ganun. Pero, alam ko na kung mali yung sumbatan mo si God. So, Yes. nagbasa po ako ng Bible. Medyo nakalimutan ko lang po yung totoo, yung Mga verse. talata niya. Nabasa ko doon na sinusubok tayo hindi dahil sa galit sa atin ng Diyos, kundi sinusubok tayo ng Diyos dahil pinapahintulutan ng Diyos yung pagsubok sa atin para matuto tayo at lalong tumibay sa pananampalataya. Amen. Kasi Amen. sabi doon, hindi magiging matatag ang isang Kristiyano kung walang pagsubok. So, yun po yung lagi kong hanggang ngayon po, yun po yung laging nagre-remind sa akin sa mga pagsubok na sabi ko, Lord, ikaw lang po yung tangi kong lakas. Amen. Yan lang po. Kaya nga, yung sinasabi natin, huwag natin kalita magbasa ng Biblia. Ang basis, karanasan mo, sinasabi mo. So, doon nangungusap minsan ng Lord sa Biblia. At nandun talaga yung mga salita niya. Na minsan niya, kaya yung sinabi ni Sis Gilet, kaya mo sis, so doon mo nabasa. Diba? So, yan yung nagpapatatag sa atin. Yan yung nagpapatatag. Kaya nga, sikapin natin, araw-gabi, magbasa tayo ng Biblia. At yun nga yung gabay. Yun yung gabay. So, yung hindi po maisip na totoo pala. Totoo pala yung nakalagay dyan. Yung sabi ng Sister Jet, buhay. Para nangungusap sa iyo ang Panginoon eh. Pagka nagbabasa ka, minsan may problema ka, uy, ito yun ha. Ito yung problema ko. Tapos ito yung sagot. Di ba? Ang linaw paano mag-usap ang Diyos sa salita niya. So yun, kaya nga, maganda. Pangatili natin. Maganda ka. Kahit isang chapter lang, kahit anong bagay. Isang kasi may ginagay tayo ng Lord sa pamamagitan ng Bible. So yun. Yun na pa. So mga kapatid, hindi